Buong mundo, RH Balita! Balita! RH Balita! RH Balita! RH! Sa ulo ng ating mga balita, tapyas presyo sa produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Rescue operation sa mga biktima ng landslide sa Maco, Davao de Oro nagpapatuloy sa ika-4 na araw. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nakiisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Kampo ni dating Congressman Teves, iaapila ang pagpapakansela ng Manila RTC sa kanyang pasaporte. Voter registration para sa 2025 national elections muling aarangkada sa Lunes. DILG, Malabon LGU, pinangunahan ang clean-up drive sa Dampalit Mega Dike. Esperanza Agusan del Sur niyanig ng magnitude 5.9 na lindol. At sa balitang foreign, King Charles extremely well matapos ma-diagnose na may cancer ayon kay Queen Camilla. Sa balitang sports, Justin Brownlee handa na muling maglaro para sa Gilas, Pilipinas. At sa balitang showbiz, concert ni Rod Stewart kanselado sa ilang bansa sa Asia kasama na ang Pilipinas. RH Balita! Balita! Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong Agis ng Pebrero, Chinese New Year sa ating mga Filipino-Chinese community. Kami po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ito po si Yuel Reyes. At ako po si Jackie Resio. Para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, Tuloy-tuloy na serbisyo. sama-sama tayo, Pilipino. RH Balita! Balita! RH Weather News! Atin munang alamin ang kalagayan ng panahon mula kay Ginoong Aldsar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sir Aldsar, magandang tanghali. Hello, magandang tanghali sa inyo, Yuel at Jackie. Ang ganin po sa lahat ng taga-subaybay. Ang ngayong araw ay maganda at maliwanag panahon pa rin sa bansa. Maliban lang po sa Bataan sa Cagayan area na kung saan nakakaranas ng maulap na kalangitan o inasang mga ulap na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan. Sa lalabing bahagi ng bansa, bukod sa maganda at maliwanag sa panahon, kalinsangan na panahon ngayong araw, pero may tsansa pa rin o may mga tsansa ng isolated na pag-ulan, lalo po sa bandang Visayas at Mindanao. Yung amihan ay nakaka-apekto na sa Northern Luzon. Inaasahan po natin na aabot ng buong Luzon bukas o sa Lunes next week. Wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa PAR at galing din po sa Dagat Pasipiko. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 24 hanggang 32 degrees Celsius. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po, sa Aldsar D. Aurelio. Sir Aldsar. Sir, Opo. pahabol na tanong lang, ibig sabihin po ba nito magiging malamig ang ating araw ng mga puso sa darating na Miyerkules? Inaasahan po natin na doon lamang po sa Luzon na medyo malamig na panahon. Pero sa Visayas, Mindanao, malinsangan pa rin ang panahon doon. Alright, maraming salamat po, Sir Aldsar. Magandang tanghali po. Maraming salamat po. Magandang hapon. RH Balita! RH Balita! Balita! Pilipinas, una sa ating mga balita, good news sa mga motorista. Asahan po ang may pagbaba sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ito ay matapos ang serya ng oil price hike. Ayon sa kampanyang UniOil, 60 centavos hanggang 80 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina at 20 centavos hanggang 30 centavos sa diesel. Sa pagtaya naman ng oil industry sources, posibleng may tapyas na 45 centavos hanggang 65 centavos ang kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bunsod ito ng build-up sa US crude inventories, pagtaas ng oil production at pagbagal sa growth demand sa world market.
Samantala, nakaaapekto pa rin sa presyo ng bigas sa lokal na merkado ang mataas na presyo nito sa world market. Ito ang sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa DZRH sa kabila ng mataas na local production o ani noong nakaraang taon. Sabi ni de Mesa, bukod sa pagtaas ng presyo sa international market, bumaba ang volume na inaangkat ng bansa dahil sa gera sa Ukraine. Isang malaking factor na nagtiplay sa presyuhan yung presyo sa international market. Nung chinek namin ang datos noong December 2022, wala pang $400 per metric ton. Ito yung base sa FAO data. At noong simula January 2023 ay umangat na yan ng more than 400. At nagtapos siya ng mga $600 hanggang $700 per ton. So malaki yung itinaas sa presyuhan sa international market. Ganun din ay nagsikip yung ating volume na tinitrade dahil sa gera sa Ukraine na kung saan yan ang main producer ng wheat o napunta yung pressure sa bigas. Sa iba pa nating mga balita, update sa landslide sa Barangay Masarab, Maco, Davao de Oro. Umakyat pa rin sa 27 o nanatili sa 27 ang mga nahukay na bangkay sa nangyaring pagguho ng lupa. Ayon sa Maco MDRRMO, maliban sa mga nasawi, may 32 sugatan at 80 pang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Mas pinahaba rin ng oras ng search and rescue operation sa lugar matapos ma-rescue ang 3 taong gulang na bata at 2 buwan na bagong silang na sanggol na ngayon nagpapagaling na sa ospital. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng Apex Mining Company Incorporated sa kabila ng nangyaring pagkasawi ng mga empleyado nito sa nangyaring landslide sa Macau, Davao de Oro. Ayon kay Environment Undersecretary Jocelyn Fragada, hindi sila mag-i-issue ng suspension order sa kumpanya dahil nangyari ang insidente labas sa operasyon ng Apex. Gayunpaman, sinabi ni Fragada na kapag napag-alaman nilang nangyari ang insidente dahil sa Apex, agad silang magbibigay ng suspension order. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang search and rescue operation at investigasyon sa nangyaring landslide. Tingin muna tayo ng update mula dyan sa sitwasyon ho ng pinangyarihan ng landslide dyan sa Maco, Davao de Oro. Mula sa ating kasama na si Dodi Ladera ng Aksyon Radyo Davao. Dodi. Katatapos lamang ng situational briefing sa mga teams ng rescue organizations at mga responders para sa ika-4 na araw na rescue operation sa mga biktima ng landslide dito sa Barangay Masarab, Maco, Davao de Oro. Tactical Rescue and Retrieval Briefing ang unang isinagawa ngayong umaga para sa patuloy na pag-rescue sa mga biktima ng landslide. So ngayon, mahigit 10 K9 team units ang lalahok sa rescue operation. Merong K9 units mula sa Coast Guard, K9 team units mula naman sa Armed Forces of the Philippines, at K9 units mula naman sa Philippine National Police. Kagabi, kumpirmadong nagkaroon ng secondary landslide sa Barangay Masarab mining site. Kaya napagdesisyonan na ipulat ang ilang security teams sa landslide area. Sa ngayon, mahigpit ang pinapatupad ng seguridad dito sa landslide area at pawang mga responders lamang ang pinapahintulutang makapasok sa ground zero. Mula rito sa Masarab, Maco, Davao de Oro, Dodi Ladera para sa kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH News Manila, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. RH Balita. Maraming salamat Dodi Ladera ng Aksyon Radyo Davao. Sa iba pa nating mga balita, alas 12:11 ng tanghali. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino-Chinese community sa selebrasyon ng Chinese New Year. Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na pagnilayan ang kanilang mga napagtagumpayan noong taong 2023. Aniya, nawa magsilbi itong gabay upang pasiglahin muli ang optimismo ng bawat Pilipino para sa pag-angat ng bansa. Hinikayat din ni PBBM ang publiko na isapuso ang kanilang mga pangarap upang maisakatuparan. Deklaradong Special Non-Working Day ang ika-9 at ika-10 ng Pebrero bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Chinese New Year. Samantala, nakiisa rin ang pangalawang Pangulo Sara Duterte sa pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong araw. Sa mensahe ni VP Sara, hinikayat niya ang lahat na yakapin ang vibrant energy ng Year of the Wood Dragon ngayong Chinese New Year. Ayon sa ikalawang Pangulo,
pinaniniwala ang simbolo ng fortune and abundance ang wood dragon, kaya naman inaasahan niya ang magandang kapalaran ng lahat ngayong taon. Bukod dito, hinikayat din ng Vice Presidente na ipagdiwang ng mga mamamayang Pilipino ang naturang okasyon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. RH Balita. Pinayuhan din ni PBBM ang mga Pilipino ngayong Love Month na alagaan ang kanilang mga puso. Sa isang video message, hinikayat rin ng Pangulo ang publiko na ipagdiwang ang pagmamahal sa sarili, lalo na sa mga single. Kaugnay sa kampanyang Bagong Pilipinas, binanggit ni Pangulong Marcos na ang Bagong Pilipino ay maalaga sa kanyang kalusugan. Sa nasabing video, makikita ang 66 anyos na Pangulo na nag-e-ehersisyo gaya ng pagte-treadmill, sit-ups at bench presses. Samantala, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang panatilihin ng 2 hanggang 3 taon sa Pilipinas ang mga nagtatrabaho sa IT at health sectors bago payagang mag-abroad. Ayon kay Presidente Marcos, ito ay para masolusyonan ang kakulungan sa human resources sa 2 naturang sektor. Sabi pa ng Pangulo, isa sa maaaring gawin para maresolba ang problemang ito ay mag-alok ng scholarship na may agreement na manatili muna sa Pilipinas ng hanggang 3 taon. Una rito, sinabi na ng Private Sector Advisory Council na hindi kayang tapatan ng local labor market ang sahod na alok ng mga kumpanya sa ibang bansa, kaya nangyayari ito. Alas 12:13 ng tanghali. Ngayon pa rin pong February 10, Chinese New Year sa ating Filipino-Chinese community. Gusto ho ang pagdiriwang, ang selebrasyon po sa inyong mga lugar. Sa iba pa nating mga balita, pinakakansela naman ng Manila Regional Trial Court o Manila RTC ang pasaporte ni dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Inatasan ng Manila RTC ang Department of Foreign Affairs na ikansila ang passport ni Teves habang inaasikaso ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagpapauwi kay Teves sa bansa. Tinukoy ang bigat ng kaso ni Teves na kumikilala sa kanya bilang isang terorista batay sa Anti-Terrorism Council. Si Teves at ilan pang kasama ay nahaharap sa kasong 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder at 4 counts of attempted murder sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Hindi naaresto si Teves dahil nasa ibang bansa na ito bago pa man naihain ang mga kaso sa kanya. Samantala, iaapela ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ang pagkansela sa kanyang pasaporte. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Attorney Ferdy Topacio, legal counsel ni Teves, hindi maituturing na fugitive si Teves dahil kinasuhan ito sa panahong wala sa Pilipinas ang dating kongresista. Maghaharap aniya sila ng motion for reconsideration sa hukuman at nakahanda kahit pa umabot sa Korte Suprema. Very early next week po ay maghahain po kami ng motion for reconsideration at kung ito po hindi mapagbibigyan ng ating kagalang-galang na hukuman ay maaari po naman kami umakyat sa ating Court of Appeals. Ayun. So hanggang sa umabot sa Korte Suprema, dadalhin niyo ba itong labang ito? Opo, naniniwala po kami na nasa tama po kami at nalabag po ang mga karapatan ni Congressman Teves. Yan po ang tinig ni Attorney Ferdy Topacio, legal counsel ni Teves. RH Balita. Ano naman kaya ang reaksyon dyan ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos? May report si RH23 Edwin Duque mula ho dyan sa Malabon ito, Jackie, ano? Sa Malabon. Go ahead, Edwin. Joel, pinayag ni DLG Secretary Ben-Hur Abalos kanina na hahanapin ng pataas si Negros Congressman Arnie Teves dahil kahit sa lupa-lupa mo ng bansa ito magtago. Makarag na ipag-utos sa RTC 51 sa DFA na pinapakansela ang kanyang passport habang nasa ibang bansa kung saan ay tinuturing na itong fugitive sa ibang sa bansa. Sinabi ito ni Abalos sa tanong ng media kanina umaga sa Malabon, Nekatay sa isang malaking aktibidad ng clean-up drive na programa ng gobyerno. Ayon ay Abalos, nanagot si Teves
dahil at hahanapin ito ng batas para panagutin sa nangyaring pagkamatay kay Digamo. Samantala naman, sa isang nagawang clean-up drive, abay nakakuha ng 1,124 sakong basura. Ang iba't ibang ahensya nagtulong-tulong sa isang clean-up drive sa Balita, Malabon. Nasa 1,867 individual naman ang nakilahok. Mula sa City Hall na pinahuna naman ni Mayor Jenny Sandoval, mula sa BJMP, PNP, NPD, DNR at mga estudyante at mga barangay. Sinabi ng alkalde na palalakasin ang programa ng gobyerno at makiisa sa kalinisan para sa bagong Pilipinas. Kasama na Secretary General Amalos Samarsi, Jose Cachito Balmusina sa pagkakalaykay ng basura kaninang umaga na umabot hanggang alas 10 na umaga. Dinasalamatan naman alkalde si NPD Director General Rosalito Gatas sa kanilang partisipasyon, katuwang si Police Colonel D.B. Dain at Subo Police ng Malabon, lalo na sa pagbibigay ng seguridad. Kaya pa rin sa Malabon, ang Parisero 73, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Abo lang, Edwin, kamusta ang kalagayan ng panahon dyan sa bahagi ng Malabon? Makulimlim, no? Yung sa mga oras nito, makulimlim at medyo maitim yung himpapawid. Kaya medyo maambon-ambon na kanina pa. At sa umaga pa lang kanina, madaling araw, medyo mag-aras yung gawetsa pa lang kanina, medyo umambon na ng medyo may kalakasan konti, pero ganda kaminto. At pagkatapos na, medyo nagliwanag. At may mga paputol-putol na pag-ambon, pero hindi naman nagkakaroon ng kalakasan tulad ng pakulan. Pero kung titignan natin yung panahon, medyo mag-ingat-ingat, lalo na yung mga naglalakad, magdala ng pananggalang dahil di natin lang yung biglang pagulan, para naiwasan natin na magkaroon ng pagkakasakit. Buti na lang. Madaling na yung panahon sa ito. Buti na lang, Edwin, hindi inulan yung clean-up drive kanina, no? At naging nakisama yung panahon. Kamusta naman ng traffic? Meron pa ba? Meron bang nakikita ka ba dyan na mabigat na daloy ng trapiko? Di kaya naman build up ng traffic? Dahil yung mahaba yung bakasyon, alam mo marami na naguyan sa mga probinsya. Kaya yung araw ng Sabado, medyo hindi ganun matraffic na yun. Maluwag yung mga kalsada, kahapon pa yan. Pero base sa tala ng dito lalo na itong mga Caloocan, nasahan yan na bibigat ulit dahil yung trafiko bukas o mamayang gabi dahil mas bago na uwi iba o bukas ng gabi para naman sa papasok sa araw ng Lunes. Alright, thank you, Edwin. Maluwag yung bigat na dahil na trafiko dito sa Nakita na Panama at medyo makulimlim ang panahon. Kaya mula pa rin dito, back to you, Yuel. Thank you, RH23, Edwin Duque. RH Balita. Susunod, voters registration by muling aarangkada sa darating na Lunes. At Esperanza, Agusan del Sur, may niyanig po ng magnitude 5.9 na lindol kaninang umaga. Pangan po ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng RH Balita sa tanghali. 12:20 p.m. RH Balita. Balita. RH Balita. Kayo pa rin po ay nakatutok sa mga mainit na balita ngayong tanghali dito sa RH Balita. Inyo pa rin pong nakakasama sa isang oras na balita at talakayan. Ito po si Yuel Reyes. At ito po si Jackie Resho. Para sa tuloy-tuloy na pagbabalita. Tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ngayon pa rin pong February 10, 2024. At maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Jackie, sa ating Facebook Live. Siyempre, unahin ko na, Mami Nida Reyes na nakatutok sa atin ngayon. Mari Chris Maliglig, magandang tanghali. At and then kay Rolando de la Cruz,
At sa mga nakatutok din sa atin sa YouTube Live via DZRH News Television. Magandang tanghali po. At sino pa ba mga nakatutok sa atin yan, Ayan, Jackie? kay Leo Cervantes, kay Susan Hoffman, at sa buong tindahan daw po ng Taurus Auto Supply. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yun, magandang tanghali at hindi lang sa lansangan, Jackie, ano? Hindi lang sa mga tsuper, sa mga kapwa natin motorista, kundi sa mga tindahan. Kamusta ho kayo mga nanay at tatay, mga tito at tita na bantay ng tindahan ngayon? Happy Chinese New Year po sa Happy inyo. Chinese New Year at maraming salamat dahil kami ang inyong background habang kayo ay nagbabantay. Ano man ang ginagawa nyo ngayon, nagtatanghalian at nakarami na ba ng tikoy? Masarap yung masarap yung tikoy na binigay sa atin ng Toyota Alabang. Maraming salamat po sa patikoy. Sayang wala kayo kagabi. Kagabi meron din dala si Kristan. Yung tikoy na binalot sa lumpia wrapper. Tikoy na binalot sa lumpia wrapper. Sarap na. Pinag-agawa namin kagabi. Anong lasa? Tikoy pa rin pero may crunch. Parang kumain ng lumpiang Shanghai ganun. Kasi may iba't ibang paraan yan ng pagluluto ng tikoy. Hindi ko lang ang talagang usually na paraan natin, inilulublob sa itlog. Sa itlog. Kaso ang sabi daw ng marami nagrereklamo dahil mamantika. Oo, mamantika kaya kailangan mo siya pagkaahon ilalagay sa tissue para matanggal yung mantika. Pero ano bang tamang paraan ng pagluluto ng tikoy dahil yun ang nakagis na natin. Bob Malyari, magandang tanghali po at sa mga nakatutok sa atin sa meron palang nanonood sa atin dyan sa may bahagi ng ano nga bang station nito? Tingnan niya natin laging nakatutok sa atin. Ang PNP permit to carry firearms for outside residents. Ang kanilang secretariat na si Sergeant Jade Catenza. Good afternoon po. Maraming salamat sa palagiang pagtutok at for making RH Balita sa tanghali number 1 sa recent Nielsen survey. Bueno, ilan pa sa ating mga balita. RH Balita! Balita! RH Balita! Balita! Muling idiniin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kawalan ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Remulla na ang anumang international body na papasok sa Pilipinas ay dapat sumunod sa konstitusyon at mga batas nito. Sabi pa ni Remulla na ipakita na ng pag-withdraw ng Pilipinas sa ICC na sinabi ng Justice Department na ang mga foreign entities katulad ng ICC ay kailangan munang makakuha ng approval mula sa mga ahensya ng gobyerno bago pa man magsagawa ng kanilang investigasyon. Samantala, pinasusurrender ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. sa mahigit 2,000 LGUs ang mga baril sa kanilang pag-iingat na expired na ang lisensya. Sinabi ng kalihim na kung hindi pa nare-renew ang lisensya, mas mainam na isuko muna ang mga tinutukoy na baril para sa kaukulang safekeeping. Batay sa memorandum circular na inisyu ni Abalos, aabot sa 2,247 LGUs, kabilang ang mga barangay ang nag-iingat ng mga baril na expired o pasuna ang naturang dokumento. Kasabay nito, inutusan ng DILG Secretary ang lahat ng lokal na pamahalaan na panatilihin ang pagsasagawa ng regular na inventaryo sa kanilang armas na naka-issue sa kanilang opisina. Pinaalala ni Secretary Abalos na ang firearms registration ay dapat i-renew tuwing ika-4 na taon upang makaiwas sa aberya. RH Balita! Nanatiling good ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling survey ng social weather stations noong nakalipas na taon. Ayon sa SWS, nakakuha ang presidente ng positive 47 net satisfaction rating na mababa mula sa very high na positive 68 noong December 2022 survey. Gayunpaman, bahagyang nakabawi si PBBM noong September 2023
nang makapagtala ng positive 44 rating. Ipinaliwanag ni SWS Vice President Gerardo Sandoval na pasok pa rin sa good ang net satisfaction rating ni Pangulong BBM kahit sumemplang sa mga naunang survey. Samantala si Vice President Sara Duterte ay nakakuha ng net satisfaction rating na very good, positive 61 noong December 2023 survey ng SWS. Samantala, hinamon ni Senadora Amy Marcos ang Kamara na iladlad ang totoong intensyon sa pagsusulong ng People's Initiative para sa charter change. Ayon sa Senadora, magpakatotoo sana ang mga kongresista sa kanilang pakay sa pag-amyenda ng saligang batas at huwag nang gamitin na pandinlang ang economic provisions. Iginiit ng presidential sister na ang pag-amyenda ay lagpas sa mga probisyon sa ekonomiya at layong palawigin ang termino ng ilang elective official kabilang ang mga kongresista. Sinasangkalan lang aniya ng mga membro ng mababang kapulungan ang economic tsatsya para sa pansarili nilang interes at ang gusto talaga nilang pakialaman ay ang political provisions ng karta. RH Balita. Alas 12:32 ng tanghali, mag-uumpisa muli ang voters registration ng Commission on Elections sa darating na Lunes, Pebrero 12 para sa darating na midterm elections sa 2025. Kaugnay nito, maliban sa local COMELEC, magbubukas rin ng registration sites sa 166 na mall sa buong bansa para rito. Sa mga sites na ito, maaaring magpa-reactivate ng account, mag-transfer ng registration at mag-update ng personal information ang mga botante. Una rito, naglagda ng Memorandum of Agreement si COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia kasama ang mga kinatawan ng SM Supermalls, Mega World Lifestyle Malls at Robinsons Malls. Magtatapos ang voters registration sa Setyembre 30 o sa katapusan ng Setyembre taong 2024. Samantala, magbabayad na ng toll fee ang mga dadaan sa Cavite-Laguna Expressway o Calak-Silang Aguinaldo Interchange simula ngayong araw. Ayon sa Toll Regulatory Board, inaprubahan na nila ang koleksyon para sa initial base toll rates ng subsection 4 ng Calax. Ang mga Class 1 vehicles ay magbabayad ng 17 pesos habang 35 pesos para sa Class 2 vehicles at 52 pesos para sa Class 3 vehicles. Bahagi ng sinisingil na toll fees ay para sa maintenance at pagsasaayos ng kalsada upang mapanatili ang kaligtasan ng mga gagamit nito. Noong November 8, nagbukas ang Calak-Silang Aguinaldo Interchange kung saan maaaring dumaan ng libre para sa mga nais na maging mas mabilis ang biyahe patungong Tagaytay. RH Balita. Bago yan sa Calak-Silang Interchange, Jackie, ating paanyaya pa rin sa ating mga kababayan. Ito na naman, nagsisimula na naman ang voters registration. Kaya habang maaga pa po ay magparehistro na tayo sa mga kakatungtong pa lang ng 18. At saka mas madali na ngayon dahil may mga malls na pwedeng puntahan natin. Hindi na natin kailangan pumunta sa kanilang mismong munisipalidad kung saan kayo naroroon. Dahil alam niyo ba, dahil dito sa Register Anywhere program ng Commission on Elections ay kahit sabihin na natin na nandito ka sa Metro Manila, tayo nandito sa Pasay, gusto mong bumoto at taga doon ka sa Cavite o di kaya naman ay Bulacan, pwede ka na magparehistro dito. Basta malapit doon sa mall na nag-aalok ng Register Anywhere program ng Commission on Elections. Saka wag na sana nating paintayin na sa mismong last day ng registration. Ganun tayo mga Pilipino kung kailan na magtatapos na, doon tayo naghahabol, na nagagahol. Kasi ang experience ko noon, nung parehistro ako, dahil late na rin kasi yung birthday ko, kaya medyo late na rin ako nagparehistro. Dahil December ang birthday ko, kaya alanganin yung aking pagre-rehistro. Nung pagdating na dun sa mismong voters registration, halos buong araw magdamag ganun ang pila. Oo. Yung pila yung matagal. Pagdating dun sa mismong voters registration, parang mga 10 minutes, 15 Mabilis minutes. lang naman, dahil kukunan ka lang naman dun ng biometrics, validate yung mga dokumento. Sayang naman kung di tayo makakaboto. At habang ngayong malawak pa, malayo pa yung deadline. Habang may oras tayo, pa-rehistro na tayo. Exercise natin ang ating democratic rights. RH Balita.
Niyanig naman ng magnitude 5.9 na lindol ang Esperanza, Agusan del Sur mag-aalas 11:30 kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, tectonic ang pinagbulan ng lindol na may lalim lamang na 27 kilometro. Naramdaman ang intensity 2 na pagyanig sa Kidapawan City, Cotabato. Intensity 1 naman sa Arakan at Kabakan sa Cotabato. Inaasahan po ang pinsala matapos ang malakas na pagyanig habang inasbisuan ng mga residente na mag-ingat dahil sa aftershocks. Samantala, higit 100 peking PWD ID ang nadiskubre ng Department of Social Welfare and Development sa Bacolod City. Ayon kay Alma Gustilo, officer in charge ng ahensya sa lugar, hindi pa matukoy kung gawa sa lugar ang lahat ng mga peking ID. Paliwanag nito, magkakaiba ang uri ng papel na ginamit sa pag-imprenta ng huwad na ID, habang mali-mali naman ang naka-encode na uri ng disabilities. Una nang pinarikol ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang nasa 12,000 PWD upang mapalitan na ito ng PVC cards. Hinahunting naman ng mga pulis ang sospek na nang hold up sa isang babaeng negosyante sa loob ng CR ng isang mall sa Quezon City. Nangyari ang insidente pasado alas 12 ng tanghali sa restroom sa 3rd floor ng Terrazzo Mall sa kanto ng Tomas Morato Avenue at Scout Mandrinian Street sa Barangay South Triangle. Batay sa investigasyon, nakasuot ng long-sleeved shirt, cap, maong pants at shades ang sospek at armado ng patalim ng lapitan niya ang biktima at ipinasok sa isang cubicle ng restroom saka hinold up. Kabilang sa nakuha ng sospek mula sa biktima ay 2 cellphone saka mabilis na tumakas. Samantala, arestado ang isang security guard matapos niyang barilin ang lalaki na nanaga sa kanyang pinsan sa Ermita, Maynila. Kinilala ang sekyu na si Arnel John Barcoma, 33 anyos, nagbabantay sa isang hotel malapit sa kanto ng Mabini at Pedro Hill. Ayon sa MPT, bandang 7:40 ng gabi nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng pinsan ni Barcoma na si Ahmad Ignacio at isang Arcito Santamen. Pinagtataga ni Santamen si Ignacio at nang malaman ito ni Barcoma ay agad siyang rumisponde upang awatin ang dalawa hanggang sa magpuputok ito ng warning shot. Dito na siya pinagbalingan ni Santamen at akmang tatagain din dahilan upang barilin siya ng sikyo. Dead on the spot si Santamen habang isinugod pa sa ospital ang pinsan ni Barcoma, ngunit binawian din ng buhay. RH Balita. Babalikan natin ang ilan pang mga balita at reports. Stand by, RH25 Grace Ansano. Pilipinas ang oras, 39 o 39 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang balita RH Balita. Balita. RH Balita. Jackie, ano na ang ating oras? It's now 12:43 p.m. At ngayon naman ay bigyan daan natin ang ating mga reports sa probinsya. Hinihinala ng gun dealer patay sa engkwentro sa Cabanatuan City. Buong detalye, RH25, Miss Grace Ansano. Miss Grace. Patay isang bypass operation ang isang lalaking nagbebenta ng illegal na mga baril. Makaraan na ito ay makipagbarilan sa mga operatiba ng Cabanatuan City Police. Nangyari ito kahapon ng madaling araw sa Barangay Bacod Bayan sa Cabanatuan City. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richard Caballero, inilala ang suspect na sa alias Buboy na kung saan ito ay sangkot sa pagbebenta ng illegal na baril. Napatay ang suspect makaraan na makipagbarilan at makaramdam na pulis na ang kanyang katransaksyon sa binibiling baril. Nasamsam sa pinangyarihan ng krimen ang 2 Smith & Wesson na baril kasama ang ilang piraso ng basyo ng bala mula sa 38 revolver at ang bala mula sa 9mm pistol. Bagamat namatay ang suspect,
Ayon sa PNP Cabanatuan City, ay sasamparahan pa rin nila ito ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 para sa kauna-unahan sa nahimpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito, PRH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. RH Balita. Maraming salamat, Miss Grace. Samantala, bangkay ng bus conductor natagpuan sa loob ng opisina ng gasolinahan sa Pangasinan. I-report mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Freddy? Nasa advanced state of decomposition na matagpuan kahapon sa isang dating gasoline station sa barangay Mangcopa. Sa ulat ni Calasaw Chief of Police Lieutenant Colonel James Patrick Caliboso, natuklasan kahapon alas 8 ng umaga ang nakabigting katawan ng biktima sa loob ng dating opisina ng gasoline station. At kasama ng Calasaw PNP ang suko team ng mag-imbestiga. Nakuhang cellphone ng biktima pero lubat na ito at kagabi nakontak ng mga investigador ang mga kamag-anak ng biktima at ito'y kinilala lang si Jesus Serrano Saguret, 34 anyos, residente ng barangay Tukok, San Fabian. Ayon sa ina ng biktima, 5 araw na itong hindi umuwi ng bahay. Sa Facebook post ni Ernesto Terrado, mahusay na konduktor ang nasawi. Katunayan, nasungkit niya ang beskonduktor pero di nito nakayanan ang depresyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Balita. Maraming salamat, Freddy Fajardo at RH Reporters. Naging matagumpay naman ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Iroquois Reef sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa BFAR, maayos nilang naihatid ang mga dalang pagkain at 13 tonelada ng diesel at gasolina, mga gamot at malinis na tubig para sa mga mangingisda at 16 na fishing boats sa lugar. Hindi naman naobserbahang presensya ng Chinese vessels at hindi rin sila nakatanggap ng anumang radio challenges sa area. Malayo ito kung ikukumpara sa nakalipas na mga resupply mission kung saan inabot o umaabot sa 30 Chinese vessels kabilang ang maritime militia ang kanilang namomonitor sa palibot ng Iroquois Reef. Samantala, isa pang joint activity ng Pilipinas at Amerika ang isinagawa sa West Philippine Sea. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga miyembro ng Philippine Navy at US Indo-Pacific Command. Pinarada sa ikatlong Phil-US Maritime Cooperative Activity ang BRP Gregorio del Pilar at 3 barkong pandigma ng US Navy. Tampok sa aktibidad ang Maritime Communication Operations ng 2 pwersa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. 4 na rehiyon naman sa Mindanao ang mahigpit na minomonitor sa posibleng pagbaha dahil sa nararanasang mga pagulan at thunderstorms. Sa abiso ng Pag-asa, kabilang sa lugar na pinangangambahang makaranas ng pagbaha ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Northern Mindanao, Davao Region at Soxargen. Bukod sa pagbaha, pinangangambahan din ang posibleng paglambot at pagguho ng lupa. Samantala, sugatan ang 34 na pasahero ng Ceres Bus matapos na mahulog ang sasakyan sa bangin sa Sitio Bandihan, Barangay Salong, Cabangcalan City, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape Jr., hepe ng Cabangcalan Police, nangyari ang aksidente matapos na bumaba ang inspektor ng bus sa paakyat na lugar. Lumabas sa investigasyon na unti-unting umatras ang bus at nabigo ang driver na pigilan ang pag-atras nito kahit pa inapakan niya ang preno. Ligtas na ang lahat ng pasahero habang sinagot naman ng Balacar Transit Incorporated ang lahat ng gastusing medikal ng sakay ng bus. RH Balita. RH Balita. Balita. RH Balita. At ngayon naman po ay atin nang bigyan daan ang report mula sa ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan, yung pong bloodletting partnership ng DZRH Operation Tulong sa Dugong Alay Dugtong Buhay ay umarangkada na raw po dyan sa Catholic parishes ng Antipolo. Buong detalye sa ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Miss May. Yes, Yuel and Jackie, tama kayo, marangkada ngayong araw ng Sabado ang pagsisimula ngayong year 2024 ng bloodletting partnership ng DZRH Operation Tulong sa Dugong Alay Dugtong
buhay, partikular sa iba't ibang Catholic parishes ng Diocese of Antipolo. Unang blood donation drive ang ginaganap dito sa St. John Mary Vianney Parish na matatagpuan sa Marcos Highway, Mambugan, Antipolo City. Si Sir Ruel Lopez ang blood coordinator ng Dugong Alay Dugtong Buhay sa ongoing blood donation drive na pinangungunahan naman ng mass blood donation team ng Lung Center of the Philippines bilang partner hospital ng Dugong Alay Dugtong Buhay. Ang Ministry on Social Service and Development ng St. John Vianney Parish ang punong abala at mga unang blood donor nga ay kanila pong mga parishioner. At sa mga donor na ating nakausap sa pamagitan ng ating kasamang si Justina Villa, ang 35 years old na si Janice Lebreya, manager, isang manager, at third time blood donor ay nakausap at ang sinasabi niya, Joel, huwag silang mag-alinlangan. Ito'y panghikayat sa lahat ng mga blood donor. Huwag mag-alinlangan, mag-donate ng dugo dahil hindi lang ito nakakatulong sa nangangailangan, bagkus nakakatulong pa ito sa sarili para ma-replenish ang dugo ko. Yun ang kanyang sinabi sa panayam nga ng ating team sa pamagitan ni Justil. At sabi nga ni Janice, isang walking donor lamang siya sa ginaganap na bloodletting activity ngayon dito sa Diocese of Antipolo. Sabi pa niya, siya ay third time donor na, hindi lang siya nakakatulong sa kapwa ng nangangailangan ng dugo at maging sa sarili niya, natutulungan niya sa simpleng pag-donate ng dugo at syempre pakikilahok sa mga ganitong klaseng activity. Samantala, 8-time blood donor, nakausap din ng ating team si Kuya Christopher Cruz, 45 years old. Ang sabi niya, sa katulad kung di man makatulong pinansyal kahit sa simpleng pag-donate ng dugo, mas malaki ang maitutulong ko sa kapwa na nangangailangan nito. So yan ang kanyang sinabi sa ating team ng Operation Tulong. So ongoing, medyo pagdating natin, Yuel, daming pagkain. May lugaw na, may sopas pa, may mga may mga lumpia pa at meron ng nakareding tanghalian. At syempre yan ay sa pamamagitan ng mababait ng mga donor din na partikular dito sa nasabing parish. At kasama din sa mga nagdo-donate ng dugo ngayon ang Grand Triskelion ng Masinag Community Chapter sa paumuno ng kanilang team leader si Sir Blue Raylan Paul Abadam, na kabilang din si Mike Hong Tan at bahagi din sa mga nag-donate ng pagkain. So ongoing dun sa mga gusto po mag-donate na malapit lamang dito po sa Marcos Highway sa St. John Vianney Parish na matatagpuan dito sa dito sa Antipolo City, sa Mambugan. Ayan, pwedeng humabol dahil hanggang alas 2 ng hapon na maghihintay ang mass blood donation team ng Lung Center of the Philippines. Sa ngayon ay nasa almost 30 bags na ng dugo ang naiipon at meron pang mga dumarating na mga blood donors. So ang ating patuloy na pag-encourage Yuel and Jackie sa lahat ng mga blood donors sapagkat kailangan na dugo para po sa ating mga kababayan na nasa mga ospital, lalong-lalo na dun sa mga nagpapagamot. Ang treatment ay dialysis o kaya yung mga nanganganak at yung mga emergency cases. Diyan na nagagamit ang dugo na ating naiipon sa pamagitan ng ating mga bloodletting activities with Dugong Alay, Dugtong Buhay at sa iba't ibang organizer katulad ng Diocese of Antipolo. So mula dito sa Antipolo City, kasama natin si Justina Villa at ating piloto si Sammy Balo para sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Ako naman Lady Nauhan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. RH Balita. Samantala, nasa mabuting kalagayan na si King Charles III sa kabila ng recent cancer diagnosis at treatment nito. Ito ang pahayag ni Queen Camilla sa kanyang unang public engagement noong Huwebes matapos ma-diagnose ang kanyang asawa sa charity concert sa Salisbury Cathedral. Dagdag pa ng reyna na ikinutuwa ng hari ang mga natanggap niyang mga liham at mensahe ng pagsuporta mula sa publiko. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin tuparin ni King Charles ang ilan sa kanyang administrative duties, ngunit titigil muna sa kanyang public appearance para magpagaling.
Sa mundo ng palakasan, pinakauling balita di ka na matatakasan. Ito na ang RH Sports Balita. Sa ating sports balita, nasasabik na muling bumalik sa ball game ang import na si Justin Brownlee para maglaro sa Gilas, Pilipinas. Ayon kay Brownlee, matagal niyang hinintay ang pagkakataong makita muli ang mga fans at masayang binati na may puno ng pagmamahal. Ginawa ni Brownlee ang pahayag sa Friday night Game 4 ng PBA Season 48 Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum. Una rito, pinatawan ng 3-month suspension si Brownlee matapos mabigo sa doping test sa 2023 Asian Games. Pinaka-latest chika, pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. Ito na para sa ating showbiz balita, bad news sa ating mga concert goers dahil kinansela ni pop rock singer-songwriter Rod Stewart ang kanyang concert sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang na ang Pilipinas. Inanunsyo ng concert organizer na Live Nation ang cancellation kahapon sa Malaysia, Thailand, Taiwan at Pilipinas. Samantalang magpapatuloy naman ito sa Singapore at Tokyo. Nakatakda dapat na mag-concert si Stewart sa bansa sa March 13 sa Mall of Asia Arena. Hindi naman dinetalya ng concert organizer sa kanilang Instagram post ang dahilan ng cancellation at simpleng sinabing due to unforeseen circumstances. Tiniyak naman ang Philippine Division ng Live Nation na marirefund ang lahat ng nabili ng tickets. Nagsimula noong 1960s ang music career ni Rob at ang ilan sa kanyang hit songs ay ang Have I Told You Lately, I Don't Want to Talk About It, Forever Young at Sailing. RH Balita. Balita. RH Balita. Ano comment, Jackie? You don't I don't want wanna to talk about it. What you don't want to talk about? Ikaw ba may naabutan ka sa mga kantang yan? Wala. So, Yung Forever Young medyo pamilyar sa Pamilyar, akin. ano? Oo. Oo. Dahil siguro may mga nag-cover na mga bagong Oo. generation. Ayun. Pero yung iba medyo hindi ako pamilyar. Oo. Pero ang good news, marirefund naman. Nare-refund naman siya. RH Balita. Balikan na po natin ang ating headlines. Tapyas presyo sa produktong petrolyo. Asahan sa susunod na linggo. Rescue operation sa mga biktima ng landslide sa Maco, Davao de Oro nagpapatuloy sa ika-4 na araw. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nakiisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Kampo ni dating Congressman Teves iaapela ang pagpapakansela ng Manila RTC sa kanyang pasaporte. Voter registration para sa 2025 national elections muling aarangkada sa Lunes. DILG, Malabon LGU, pinangunahan ang clean-up drive sa Dampalit Mega Dike. At Esperanza Agusan del Sur niyanig ng magnitude 5.9 na lindol. RH Balita. Yan po ang mga balitang itinampok ngayong Sabado ng tanghali sa RH Balita. Ngayon pong February 10, 2024, inyo pong nakasama ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ito po si Yuel Reyes. At ito po si Jackie Resio. Para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, Tuloy-tuloy na serbisyo. sama-sama tayo, Pilipino. RH Balita. 2 minuto bago mag-alauna ng hapon.